Good day mga kaayos! Ako po ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo sa content ko, ngayon nyo lang ako nakita, isang like, isang comment, isang share, masaya na po ako doon. At pag-usapan natin yung mga importanteng bagay na alam naman natin na nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Hindi ko namamalayan, talagang marami na talaga ang sumusuporta at nanonood nitong mga makabuluhang video ko. Maraming nagchat-chat sa akin, nagre-request ng mga itatopic natin dito mga kaayos. Pero yung iba, pagbigyan natin para mas lumawak pa yung ginagawa nating content. Ito naman para sa ikabubuti nating lahat, di ba? God bless and ayos po para sa inyo mga kaayos. Ito sagutin natin tong message sa akin ni Preslyn Tulpo ng taga San Antonio, Nueva Ecija. San Antonio, parang may mga kamag-anak ako dyan. Dyan yata yung mga chewing ko sa may San Antonio, Nueva Ecija. Parang nakarating na ako dati dun marapit sa Walter Mart. Ang tanong ni Preslyn Tulpo ng San Antonio, Nueva Ecija, saan nga ba masarap magtrabaho? Sa Pilipinas o sa abroad o sa ibang bansa, di ba? Ayun ang tanong ng marami. Kasi marami kasi sa atin mga kaayos, mula pa sa pagkabata, nag-aaral pa lang ang mindset niya. Pagka ako nakagraduate, magtatrabaho ako sa ibang bansa, mag-a-abroad ako. Marami kasi, yung iba naman sa atin, talagang nag-aaral ng maigi para makakuha ng magandang trabaho dito sa bansa natin. O kaya, mas maganda makapagnegosyo tayo. Diba? Alam nyo mga kaayos, hindi nyo ako siguro tututulan. Ito, hindi lahat pero hindi nyo siguro ako tututulan kung sasabihin kong mas masarap magtrabaho dito sa sariling bansa natin, di ba? Dito sa Pilipinas. Kasi mga kaayos, hindi niyo siguro tutulan kasi syempre, taga rito tayo, di ba? Taga rito tayo sa bansa natin, dito sa Pilipinas, Hindi mo na kailangan pang mag-adjust ng kultura, ba mahirap 'yun. Pupunta ka sa ibang bansa na iba yung kultura nila, iba yung pagkain, di ba? Mahirap 'yun. Iba yung ugali, mag-a-adjust ka sa ugali ng mga taga-foreigner sa ibang bansa, di ba? Magpapakababa ka sa kanila at magpapakaalipin, di ba? Mahirap yun. Ibababa natin yung pride natin doon, di ba? Mag-a-adjust ka sa klima, di ba? Dito kasi sa atin, napakaganda ng klima natin. Pagka pumunta ka sa ibang lugar, yung iba sobrang init, sobrang lamig, nagyayelo, medyo mahirap yun para sa atin, di ba? Mga kaayos, mag-a-adjust ka sa kapaligiran nila. Dito, kabisado na natin yung lugar natin kasi bansa natin to. Kaya mas para sa akin, Preslyn Tulpo ng Nueva Ecija, mas masarap magtrabaho dito sa bansa natin. Depende yan sa opinion. Kung may opinion kayo, mag-comment lang tayo dito sa ginagawa nating vlog. Kung sakaling bigla kasing emergency, na andito kayo, nagtatrabaho kayo, bigla na lang nagka-emergency, syempre, mas masarap pagka nandito ka sa bansa natin kasi marami ka agad na lalapitan, di ba? Nandiyan agad yung mga magulang mo, di ba? Yung mga anak mo, yung asawa mo, yung mga kaibigan mo, nandiyan sila para tawagan mo agad kung sakaling may emergency o bigla ang pangangailangan na mangyayari sa buhay mo. Alam niyo mga kaayos, nakakalungkot. Kasi kailangan pa nating magpaalipin sa ibang bansa para makakuha ng malaking sweldo. Alam niyo, may mga kaibigan ako dito, doktor na sila. Doktor sila dito, pero pupunta pa sa ibang bansa para maging nurse. Diba? Doktor na sila dito, pupunta pa sila doon. Alam niyo bakit? Kasi mas malaki yung sweldo. Yun yung hinahanap nila. Hindi lang doble, hindi lang triple. Talagang doon talaga sabihin na natin, yayaman ka pagka ginamit mo yung profession mo doon sa ibang bansa. Diba?
alam natin lahat na iisa lang naman ang dahilan kung bakit mag-abroad o mangingibang bansa ang isang Pilipino. Alam natin, 'di ba? Alam niyo kung ano, yung malaking sweldo. Dito kasi sa atin, sana walang magagalit, napakaliit ng sweldo natin, pero napakamahal ng mga bilihin natin. Okay lang sana kung yung sweldo natin na nasa minimum, magkano ba minimum ngayon? Nasa 500 na yata per day, di ba? Okay lang sana kung ganun. Pero dapat yung bilihin natin hindi ganong kataas, di ba? Sa panahon ngayon, yung 500 mo, gastusin mo na yun sa isang araw, tipid na tipid ka pa, di ba? Mga kaayos. Pero sa ibang lugar, katulad, tingnan nyo, halimbawa ko, dun sa amin nagbakasyon ako dun sa Surigao, dun sa mga lola ko. Dun, hindi kailangan ng pera. Ang kailangan mo lang dun, magsipag ka. Kasi doon, wala ka namang paggagamitan ng pera. Magtanim ka, yung pinsan ko, si Bunoy, namimitag lang ng mga kung ano-anong hayop ko, ibon, manok. Doon kasi pag nabitag mo yung hayop, sa'yo na yun. Minsan, ahas, di ba? Ayun ang mga pagkain namin araw-araw. Pagka walang-wala talaga yan, kamote, mais, hindi kailangan ng pera. Anong ibig kong sabihin, mga kaayos? Kung mura lang yung mga bilihin natin, kahit pa sabihing minimum lang tayo, makaka-recover tayo. Hindi na tayo mag-a-attempt pa na pumunta sa ibang bansa para doon magpaalipin sa mga foreigner o sa mga taga ibang bansa, di ba? Nakakaawa, biro mo, katulong ka doon, sweldo ka ng malaki, makakapagpatayo ka ng malaking bahay dito, di ba? Katulong ang trabaho mo sa abroad. Tapos meron kang malaking bahay dito sa Pilipinas, di ba? Parang makakapag-isip ka ba, dapat mag-abroad din ako. Di ba? Yun ang nagiging mindset tuloy ng ibang mga Pilipino. Pero meron din namang hindi siniswerte. May mga kaibigan kasi akong ganyan. Ilang beses siyang nag-abroad, babae siya. Hindi ko sasabihin ng pangalan na siguro makaka-relate din para sa inyo to. Nung una, inattempt siya na rapin, kaya bumalik siya. Yung pangalawa, minamaltrato siya, bumalik uli siya dito. Pero yung pangatlo, medyo sinuwerte na siya, bumait yung amo niya. Doon naka-recover siya, at yung pamilya niya dito naka-recover din. God bless para sa inyo. Masaya ako para sa inyo doon sa kaibigan ko na yun. Hindi ako magsasabi ng pangalan, baka pag-chismisan pa natin. Ibig sabihin, merong siniswerte, merong minamalas pag nag-abroad. Alam niyo, mga kaayos, isa lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Na sana magkaroon tayo ng mindset na mas masarap magtrabaho dito sa bansa natin kumpara sa ibang bansa. Kaya lang tayo nakakapagtrabaho o nagpupumilit pumunta sa Amerika, sa Saudi, Japan, Singapore, Taiwan. Kaya tayo nagpupumilit doon. Isa lang naman ang dahilan. Gusto nating lumaki yung sahod natin at mapabuti at mapaganda yung pamilya natin. Pero sana magawa ng paraan ng gobyerno natin na palakihin yung sahod natin. Kung yung pondo o yung binabayaran nating tax medyo maitutulong din para sa atin, katulad na libre ang pag-aaral, libre ang ospital, libre pensyonado yung mga matatanda, tinutulungan yung mga PWD o kaya yung mga walang kakayahang magtrabaho. Tingin ko kung gagamitin nila sa ganong mabuting paraan yung mga tax o yung mga buwis na alam naman natin, ayun yung pinag-uusapan nila ngayon na kinukurap nila. Sana maayos na yun, mga kaayos, di ba? Gusto kong maayos. Hindi lang ako siguro. Tayong lahat. Pilipino naman tayong lahat, di ba? Na nandito sa Pilipinas. Gusto natin maayos yun. Yung mga ganung bagay. Para hindi na tayo mag-abroad. Yung ekonomiya natin, uunlad. Di ba? Bababa yung bilihin.
'di ba? Lalaki yung sweldo natin. Papasok at ang iba't ibang uri ng negosyo dito sa Pilipinas kasi pag nakita nilang maganda yung sistema natin at nawala yung mga korupsyon, 'di ba? Magpupumilit sila na mag-invest ng mga negosyo dito sa atin at doon gaganda yung ekonomiya natin. Higit sa lahat mga kaayos, para sa iyo Freshlin Tulfo, bagamat siguro nasa isip mo, hindi ko alam kung ang nasa isip mo, doon ako sa abroad. O kaya dito ako sa Pilipinas, pero para sa akin, ang sagot ko dyan sa tanong mo, Freshlin Tulfo, ang hirap ng pangalan mo, Freshlin Tulfo ng San Antonio, Nueva Ecija. Para sa akin, mas masarap pa rin magtrabaho dito sa sariling bansa. Sana, Freshlin, nasagot ko yung tanong mo para sa atin at sana maayos ng gobyerno natin yung sistema para hindi na tayo mag-abroad. Dito na lang tayo. Masarap mamuhay sa sariling bansa, 'di ba? Manalangin tayo sa Diyos kung minsan hindi na natin kaya yung mga nangyayari sa buhay natin, kasi yun lang naman talaga ang makakatulong para makarecover kung ano man ang maging problema sa pamilya natin, sa sarili natin, 'di ba? Sana nakatulong po ako sa inyo. God bless and ayos. Maraming salamat po.